Ayun, welcome. Yun, pakonti tayo ng pakonti, but that's okay. For some of you who won't be able to join the live training session, that's fine. It's basically the continuation ng ating lessons. For those, some of you napanood na yung nag-advanced lesson na doon sa kanilang dashboard. Welcome everyone dito sa ating day 4. No? And let's just, for those na magjo-join pa tonight, then so be it. Let's kumbaga hindi natin sila antayin, we continue with our lesson, no? So, basically, tama-tama nandito si Sir Rodel. Um, excuse me. Hopefully, na-launch natin yung ads natin kagabi. Hindi natin pinatay. And hopefully, meron pumasok na message. So, let's see. So, we'll try to, anong tawag dito, analyze the data na pumasok, no? And I'm gonna pull out the ads manager. You guys can hear me loud and clear naman, no? So I'm gonna share my screen. And let me know, guys, if you can see it. If you can hear me loud and clear. If you can see my screen, type yes in the chat. Type yes in the chat. All right. So thank you so much, Miss Isabel and Miss Eliza. Magandang gabi, guys, sa inyo. So you guys can see it. And wala kang makitang cost or results dito just because hindi naka-date range. So you have to change the date range. Itong karaniwang pag newbie ka dito sa Ads Manager, titingnan mo dito sa results, sasabihin mo, walang results, ba't ganun? Walang results, walang spend. Actually, may spend siya na mali ka lang ng date range. So all you need to do is to click the date range and click this month. No? And then yun, may makikita ka ng result, amount spent, cost per result, tsaka result 22 messages. Wow! That's phenomenal, di ba? 4.77 cost per message. Amazing. Okay. So imaginein mo wala pang 24 hours si Rodel, we were able to manage to acquire 22 messages in less than 24 hours since we launched it last night. Now, this is gonna be our the lesson for tonight would be how to read the data. No, paano mo siya babasahin? So that you can be able to understand the economics or the numbers moving forward. No, sino dito na merong website, no? Meron bang website dito, landing page? Type me in the chat kung merong landing page. Unahin ko na muna kasi 'yon dahil mas mahaba yung metrics na babasahin mo doon. Meron ba dito sa Zoom? Wala. Pag wala, let's proceed muna. Ihuhuli na natin yung messaging, no? Although we have a result already. Tatlo lang naman kasi yung metric na tinitingnan ko dito sa messaging campaign, no? Ang medyo mahaba or madaming metrics na babasahin, yung anong tawag dito? Ang madaming metrics na babasahin would be yung landing page or website. So yun yung unahin ko right now. Now, the way you do it is you're gonna need to go here sa performance. Just click the performance drop down and then click the customize columns. Para hindi ka ma-overwhelm sa data na nakikita mo. Normally, ang ginagawa ko dito, ginaganto ko siya. Kinukuha ko yung double click ko tong pencil, kinukuha ko tong naming convention, and then copy and ipipaste ko siya dito sa search to filter. Ipipaste ko siya dito, and then campaign name contains all na merong ganon. So, mapa-filter siya, ibig sabihin, ma-isolate yung campaign lang na yon. And then makikita mo malinis na siya. Yun lang yung nakikita mo para hindi siya overwhelming. So what I'm gonna need to do is click the performance drop down, customize columns, and then pagdating ko dito sa gilid, ang gagawin ko dito is tatanggalin ko dito yung mga hindi naman kailangan talaga sa reporting column. Well, ito yung natutunan natin nung anong tawag dito, yung sabi ko sa inyo na engagement rate ranking, conversion rate ranking, tsaka quality ranking. I believe hindi ko napakita sa inyo last time yung yung ads ko.
Di ba sabi ko sa inyo, ito yung grading system na binibigay ni Meta. Yung tatlong, anong tawag dito? Tatlong grade na to. Quality, engagement, and conversion. Tingnan natin yung ad ni Sir Rodel kung meron na ba. Kung wala pa, then let's proceed with my, wala pa siya. So, ibig sabihin kulang pa yung data kasi. So, yung ads manager muna yung tingnan natin na, yung ads manager ko muna para makita ninyo. Although nung day to the I'm supposed to anong tawag dito, show it to you guys, yung ranking na yon. Nakalimutan ko lang siyang i-ano. Pero sige, ipihit ko siya dito ngayon. Ito siya. Ibig sabihin guys, babalik lang ako dun sa data, di ba? Ibig sabihin, ginigrade ni Meta kasi yung ads mo into different grading system. Tatlo lang naman yan. So, sabi ni Meta, quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. So, meaning, yung quality ba ng ads mo is pasok naman ba sa standard ni Meta? According to Meta, itong ad ko daw na to is average naman, pasok naman. Itong ad na to walang data kasi kulang pa yung data or wala pang grade kasi kulang pa yung data. Ito naman daw na ad na to, sabi ni Meta above average naman daw siya. Ayan. So, ibig sabihin yung quality nung image or nung video na pinapakita mo, gaano siya kaganda. So ito yung grade mo. Ito yung grade ko. Engagement rate ranking, ibig sabihin may nag-engage ba? Sabi ni Meta may engagement, maganda yung engagement nung mga ads ko na yan. No? Tapos sabi naman ni Meta, conversion rate ranking, ibig sabihin may nagko-convert ba? Sabi ni Meta, it's on the average. Okay naman. Ang medyo kabahan ka na kung lahat ng nakikita mo dito is below average. So, kita ko naman dito, mukhang above average naman yung mga ads ko. So, I'm good. So, meron ditong below average, bottom 35% of ads. Kapag nakita mo to dun sa reporting column mo, ibig sabihin po nun, masagwa talaga yung ads mo. Pangit yung ads mo. Yun yung ano nun, yun yung feedback na binibigay sa iyo ng Meta. Ibig sabihin, sabi ni Meta, utang na loob, ayusin mo naman yung ads mo, ayusin mo naman yung engagement rate ranking, conversion rate ranking kasi bottom 35% of ads yung iyong creative. So ngayon, tingnan nyo yung mga ads manager niyo kung puro below average yung nanda doon, ibig sabihin, may problema kayo sa ads mismo ninyo. Ngayon, wag na kayong magreklamo kung walang bumibili sa inyo because yung ad creatives niyo bottom 35%. So, well, sa akin, in my case, isa lang namang column yung pero pag nakita ko to, tatlong column yung below average, ibig sabihin na may problema ako. Now, so balik tayo dito sa reporting column, di ba? So, dito sa performance, customize columns, pwede mong itira yon, no? Pwede mong i-leave yung anong tawag dito, yung grading system na yon or not, no? So, in my case, tatanggalin ko muna, no? So, remove ko yan, X ko muna, conversion rate ranking, last significant edit, dinire-remove ko yan. Tapos, ad set name, nilagay ko dito, ayan, ad set name, tapos delivery, actions, remove ko na lang to. Results, cost per result, budget na ilagay ko sa unahan. Amount spent katabi ng budget, no? Normally ginaganyan ko siya nilalagay. Depende sa inyo. Actually, ano naman to I'm just giving you guys a direction. Pero kung ano yung gusto niyo pagkasunod-sunod, it's up to you. No? So pero ganito ko siya i-arrange. So reach, impressions, schedule tinatanggal ko na to. Ends tinatanggal ko na to. Attribution setting tinatanggal ko na. Bid strategy, reach impressions, CPM, yung cost per 1,000 impressions, diba ito yung tinuro ko sa inyo na unang charge sa inyo ni Meta. Tapos, link clicks, di ba? Link clicks. Ito, link clicks. Tapos, CTR. Sa CTR, guys, merong link click-through rate, merong unique, merong outbound, merong unique outbound. Unique CTR all. So, ang ginagamit ko dito, itong CTR link click-through rate. No? So, yun yung ginagamit ko dyan. Tapos, anong susunod? Landing page views. Website landing page views. Ayan siya. Tapos, adds to cart. No, adds to cart. Ito siya. Tapos, ang susunod natin is initiate checkout or checkout initiated. Ang susunod natin would be add payment info. No? Type mo lang yung word na payment.
Ayan, and then we're gonna put purchase. Type mo lang yung purchase. Sa top. Ito, purchases. Tapos lagay mo yung value. I-click mo yung value na yan. Ano pa kulang ko? Frequency, I believe. Frequency. Ayan. Frequency. Tapos i-move natin yung frequency sa taas. Itabi natin dun sa tabi natin dito sa impressions. Yan. May kulang pa ba ako? So, ad set name, budget, amount spent, delivery, results, cost per result, reach, impressions, frequency, CPM, link clicks, click-through, website, landing page views, checkout initiated, payment info, purchases, initiate checkout, meron na ba? I don't, meron tayong initiate checkout. Purchase conversion value, tsaka ROAS. ROAS. ROAS, ayan. So, purchase ROAS or return on ad spend, yan. So, pinakadulo yung sa pinakadulo mo siya ilalagay. Hopefully, wala na akong na-miss. Teka, reviewin ko ulit Ad set, budget, amount spent, delivery. Move natin tong delivery dito sa taas para ano. Reach, impressions, frequency, CPM, link clicks. May na-miss pa ba ako? It looks good, I think. Ayan. So, click mo tong apply. Pag kinilik mo tong apply, you can also save as column preset, no? So, pag kinilik mo tong apply, pwede mo siyang i-rename. So, click mo tong pencil, tapos lagay mo dito, save as column preset, tapos pangalanan mo siya kung anong gusto mong pangalan. So, sa akin, Clarence preset. Yan. Ako lang makakita nito. Hindi mo to makikita si Rodel kasi ibig sabihin ako nag-arrange nito sa end ko. So, gagawa ka ng sarili mong reporting column. So, I'm gonna click save. So, ito na siya. Columns preset, Clarence preset. So, ibig sabihin, ito yung ginawa kong, anong tawag dito? Ito yung ginawa kong reporting column para sa akin. Para kumbaga, kung gusto kong makita at once, at a glance, yung campaigns ko, so meron na siya. Pero kung gusto mo ng standard na meta, ito naman siya, performance in clicks, performance, engagement, etc. Pero kung gusto mo balikan yung preset mo, click mo lang yung drop down, click mo tong view your column presets, tapos click mo tong yung ginawa mong preset. So mababalik ka dun sa ginawa mong dati. Okay? Now, so basically, itong tinuturo ko sa inyo, it's more on the ganda talaga ng cost per message mo, 4.77. Amazing, 100 pesos lang yung budget natin, di ba? So, asan na ako? So, ang gagawin natin is pupunta tayo muna dun sa page mo, Sir Rodel. No? Ay, teka muna. Punta muna ako sa ad level. Di ba? Campaign, ad set, and then ad level. Tapos itong image 1, yung video nakakuha ng maraming messages, no? Yan, no? Results 23. Anyway, so itong video, i-click ko tong edit. Tapos pupunta ako dito sa 3 dots sa taas. So makikita ko tong string of numbers na to, yung ID 1200052 yung dulo. I-click ko yung copy to clipboard, tapos i-click ko yung close. Ang gagawin ko, i-double click ko tong pencil ulit. Tapos space dash, double click pencil, space dash, tapos ipipaste ko yung numbers na yon, yung kinapi ko kanina. And then I'm gonna click publish. Okay? Ganun din ang gagawin ko dito sa image 1. So, i-click ko tong image 1, click ko tong edit, i-click ko tong 3 dots ulit. Okay, kasi merong unique ad ID yan, bawat ads na nilo-launch niyo. Ad ID tawag dyan. Magkaiba po yung ad ID sa post ID ha. Baka malito kayo sa post ID. Ad ID po yung ginagawa natin. So ad ID, click natin tong 3 dots, click natin tong copy, click natin tong close, and then I'm gonna do it again, space dash and paste, publish. Okay, so right now makikita nyo dito yung dalawang ad
almost identical yung numbers nila. 120238. Pero yung nasa gitna, 807 yung nasa gitna. 807-300-052. Yung isa naman, 156-354. Ano ko ilalakihan ko. Ayan, no? So, almost identical lang sila. Pero yung gitna ang magkaiba. So, 580 to. Ito naman 156. Okay, so huwag kayong malilito ha. Yan, so minimize ko muna. So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa page po ni Sir Rodel. No, switch natin yung page ni Sir Rodel. Hanapin natin yung Madre de Cacao. Switch lang natin. Tapos what I'm gonna do is I'm gonna click Meta Business Suite. Ayun. So marami kasi akong page na hinahandle. So I'm gonna go to Madre de Cacao. Ayan. So madami kasing page na nasa akin eh. So pupunta ka dito sa inbox, no? Punta ka sa inbox. And then what I'm gonna do is I'm gonna check the messages na pumasok. Ito, kumukuha mo to si Del Castillo, halimbawa. Nakikita nyo ba tong add ID na to? Ito, yung meta icon na logo plus merong add ID. So, nakikita mo dito, pag hinover mo yung mouse dito, add ID 12023, etc., etc., 0052 yung dulo. Okay? And then makikita nyo rin yung add ID na yan dito. Sa gilid na yan. 120-383, etc., 0052. Okay? Now, ibig sabihin po nun is itong taong to, nag-message po yan nung nakita nila yung ads mo. Okay? Dumiretso, nag-send sila ng message based doon sa ads na nakita nila. So, anong ad yung nakita nila? Ito siya, oh. Del replied to your ad. Ito yung ad na yan. Di ba? Makita mo dito. Pwede mo ring ibangga yan doon sa ads manager kung aling ad yung nagbigay ng result sa'yo. So makikita mo tong ad ID dito, 120383. Tingnan natin kung lalabas yan. 120, ano to? 238, 120238, 315, 807, 3052. Di ba namin nagtatanong nung nakaraan, paano mo daw matitrace kung merong nag-convert doon sa messages na pumasok. So, ang gagawin mo is kukunin mo to. Yan. So, kinat ko lang kinuha ko or kinapi ko lang. Tapos, bumalik ako dito sa Ads Manager. Tapos, ang ginawa ko dito is same thing with the resource filter. Itong filter na to. Ipipaste ko siya dito. Tapos, imbes na campaign IDs or ad set IDs or ad IDs, ang ginawa ko is ad IDs kasi nasa ad level ako, di ba? Tingnan mo to. Nasa ad level ako. Ito, ads for one ad set. Ayan. Hindi sa campaign, hindi sa ad set, kundi sa ad level. So, ang ginawa ko, pinaste ko siya dito, and then kinilik ko tong ad IDs. Tingnan natin kung lalabas yun ha. Mafe-filter ba siya? Ayun, no? Na-filter siya ito. Itong ad na to. Okay. So, paano mo malalaman kung merong bumili sa'yo sa page mo? Assuming na itong si Del Castillo bumili ng product ni Sir Rodel, ito, so gaano kalaki, tapos kunyari may conversation sila, etc. etc. So 195 pesos sabi ni Sir Rodel, 195. So bumili ngayon si customer Del Castillo. So ang gagawin niya, i-click niya itong peso sign, create order ka. Okay? Product name, halimbawa, Madre de Cacao, I don't know, 195 pesos. Yung presyo niyan. Or kung anong gram yan or grams or kilo ba yan o ano. So lagay mo lang diyan yung description diyan. Tapos 195 yung price. Tapos lagay mo dito yung full description ng product, no? Full description or full product description. Product description. Lagay mo diyan, tapos kung meron kang resibo or anything na pwede mong i-upload, click mo to, drag and drop files or choose files on your device, click mo lang yan. Tapos kunyari, pag may resibo, upload mo lang yon and then create order. Okay? So, yon kapag bayad na si
or pag magbabayad or bumili si Del Castillo o yung customer mo na yun. So hindi ko i-create order to kasi marireceive yan ni customer ito si Del Castillo. So baka magtaka siya bigla siyang meron order wala pa naman siyang order. So hindi ko muna siya i-click. Okay. This is for for the sake of this demonstration. Now, since nagawan mo na siya ng order, pupunta ka na dito sa itong manage na to. Wag mo tong kakalimutan itong data sharing pala. So pag kinilik mo tong manage, no? Kailangan naka-turn on to. Tingnan mo to si Rodelo, naka-turn off. Okay, so ibig sabihin, pag ito naka-turn off, ibig sabihin hindi alam ni Meta na may transaction kayo. Dapat naka-turn on to. Ito turn on ko to. Tapos babalik ako doon sa shooks. Namali ako. So dapat naka-turn on 'yon, tapos babalik ako sa Meta Business Suite Dali lang. Nawala yung So inbox. Ayan. So, nakikita nyo na ngayon dito, data sharing, di ba? Naka-check na siya. Kanina wala siyang check. So, sabay-sabay nating basahin. Yan. Sabay-sabay nating basahin. Share business activities for customer name to what? Improve ads. Anong daw ulit? Share business activities for customer name to what? Improve ads. In Tagalog po, i-share mo daw yung activity ng customers mo or nung user na to para mag-improve daw yung targeting niya, yung ads niya to find more people who are similar to your customers. Okay? So you need to be able to tick this box so that alam mo kay Meta na itong taong to bumili sa'yo. Kasi imaginein mo, si Rodel, kunyari nagtuloy to si Del Castillo bumili sa iyo ng ng product, 'di ba? Nag-inquire lang siya, how can we help you? How much? 195, gaano kalaki? Tapos kunyari nagtuloy-tuloy yung conversation niyo, nagbayad. Nagbayad siya pero hindi mo siya ginawa ng create order at hindi mo shinare yung data. Kayong dalawa ni customer, nagkakaintindihan kayo na meron kayong transaction. Ibig sabihin, naintindihan ninyong dalawa na siya naging customer mo. Pero ang tanong, naintindihan ba ni Meta na naging customer mo siya? Diba? Kayong dalawa lang yung nagkakaalaman. Na kayong dalawa lang yung nakakaalam na nagkaroon kayo ng transaction. The only way to feed that data kay Meta is to follow the steps na ginawa ko kanina. Para maipaalam mo na itong taong to bumili sa'yo. Eh, yan yung ginagawa namin sa Digital Homey, actually. Sa page namin, sa Digital Homey, if I'm going to switch it to my page, no, lahat nung nag-message dun sa page namin, even if nagbayad na sila dun sa sa Zendit and pati ito. 'Di ba? So i-switch ko 'yan dito. So pupunta ako dito sa inbox. Makikita mo dito, meron dito mga ayan, kamukha nito si Claire Perez, ayan. Nakikita mo to new customer. New customer. Nilalagyan po namin yan. Ito, paid. Paid. Okay, yan po siya. So, ayan. So, pag tinignan mo po yan, ayan, meron dito. Paid. Paid. So, ganun din po dapat ang gawin ninyo sa inyong mga Facebook page. Huwag niyo pong pababayaan na hindi niyo po na lalagay po yung mga anong tawag dito? Steps na yon. So, balik tayo dun sa Meta Business Suite ni Madre de Cacao. So, punta tayo sa inbox. Punta tayo sa inbox and then ganun. Babalik ako dito. Madre de Cacao. Teka. Lilipat ako dun sa page ko.
Ayan. So, nandito na tayo ulit, di ba? So, ganun ang gagawin ninyo. And then, dito sa lead stage, kung bumili siya, so i-click nyo itong drop down. Kung bumili na siya or nagbayad na, edi click mo yung converted, 'di ba? Kung nasa real estate naman kayo or nasa life insurance or aesthetic clinic, barbershop, whatever, click qualified. Ibig sabihin ng qualified, kapag nakita mo na may pambayad, seryoso, pero let's say, kunyari sinabi, okay, mga January pa kami bibili sa'yo kasi wala pa si husband eh, nasa Qatar pa. No, pero sure po bibili po kami. So ilagay mo lang qualified. Ibig sabihin may pera bibili sa'yo. Pero pag yung not qualified, halimbawa, nakita mo na ano, halimbawa, may apartment rental ka, halimbawa, nagpaparenta ka ng apartment, tapos yung pre-qualifying questions mo, kunyari, ang price ng apartment is about, let's say, 8,000 pesos ang rent per month, halimbawa lang. Tapos yung pre-qualifying questions mo, ang kaya lang pala niya is 3,000 pesos. 'Di ba? O di not qualified, lagay mo yung not qualified. Okay? Ito namang lost is, for example, sa'yo nag-inquire, pero sa iba bumili. Ito, lost sale na to, lost. Yun po yung itataging niyo po dyan. Okay? So, once you have that in place, punta ka dito sa baba. Halimbawa, si Del Castillo na to, naging customer mo. E di lagyan mo lang dito, halimbawa, December 2025, customer. Customer. Halimbawa, ganun. So, depende sa'yo kung anong label ang ilalagay mo dito. No? So, para sa'yo yan. Hindi yan makikita ni client or ni customer. Ikaw lang makakita niyan. Tsaka yung team mo. Makikita ni client pag nag-create order ka dito. Pag kinumpleto mo tong step na to, makikita ni client yun or ni customer. Tapos, pwede ka maglagay ng notes. Halimbawa, add note. Sasabihin sa'yo, January pa po January pa sila mag-o-order. Wala pa si husband. Yan. So, yan. Pagdating ng January, syempre, i-click mo tong notes, save mo to. Tapos, sa reminder, pwede mong i-remind yung sarili mo, schedule a reminder. Halimbawa, anong tawag dito? Husband will arrive, kunyari, I don't know, January 2025. So, i-remind mo ako pag dumating na si husband ni Miss Del Castillo para i-follow up ko siya by January 2025. Tapos, click mo yung save. And then, pwede mong i-assign nga to ko kay, dun sa mga team members mo. Click mo tong drop down. Tapos, click mo to. Tapos kung meron kang, kasi kami lang ni Sir Rodel lang nandito. Halimbawa, meron kang staff, no? Pwede mong i-assign yon yung conversation na yon para, kunyari, si Christina, one of our staff, Christina, by January 2025, naka-remind to sa'yo, So, ikaw na bahalang mag-follow up yan by January 2025. So, save mo lang yan and then that's it. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, i-attribute mo na yung purchase nitong taong to doon sa ads mo. Kung saan siya galing. Kung anong ad yung responsible doon sa conversions. Okay? So, nagets po ba? Now, dahil naintindihan na po natin kung paano i-attribute yung sale, this time naman, tingnan natin kung paano yung isang customer journey ng landing page or website. No, website preferably. So, pagpunta kayo dito, Facebook Ads Library, type nyo to, Facebook Ads Library. Dito nyo po makikita yung mga ads po ng competitors po ninyo. So, i-click nyo lang to, Ad Library. Tapos, Philippines, Ad Category. I-click nyo tong all. Tapos, let's assume na Nike yung competitor natin, no, para hindi tayo, yan. So, Nike yung competitor natin. Let's just assume. So, click natin to. Tingnan natin kung may ads siyang nagra-run. Ayan. So, meron siyang ads na nagra-run. So, basically, para mas maintindihan natin kung paano magbasa ng metrics, babalik tayo dito sa Ads Manager. Okay? So, dahil na natin siya, naayos na natin yung reporting column natin.
Balik tayo dito sa ads library. So let's assume na itong ad na to ni Nike dumaan sa newsfeed natin. Okay, nakita natin yung ad. Okay, dumaan sa newsfeed natin. It will be counted here sa reach. Ito siya, reach. Okay, ibig sabihin nun, according to Meta, between December 1 to December 18, ang na-reach nung ad ni Sir Rodel is about 926 na katao. Okay, 926 na katao. And at the same time, meron din siyang impressions na 1,079. Anong pagkakaiba ng impressions sa reach? Basically, they are almost they are somehow the same person, or they are the same person na nakakita ng ads mo, but some of them have seen your ads more than once. Ibig sabihin nun, yung out of 926 na katao, nakita yung ads mo more than once. So, kung titingnan mo to, if you do the math, 1,079 minus 926. So more or less, mga 153 katao doon, nakita yung ads mo more than once. Kaya nagkaroon ka ng frequency na 1.14. 'Di ba? So, lagi itong impressions, lagi itong mas mataas. Okay, kaysa sa reach. Okay? Ayan yung na-reach ng ads mo, and then at the same time naging impression sila. Tapos yung cost per 1,000 impressions, ito yung sinasabi ko sa inyo na unang-unang charge sa inyo ni Meta. This is the amount Meta is charging you based on 1,000 impressions. And according to Meta, you're being charged 97.33 per 1,000 impressions. Ito. So nung dumabot na sa 1,000 ito daw yung amount na binabayaran mo kada 1,000 katao na nakakita ng ads mo, Sir Rodel. Now, so again, nakita natin na nagkaroon ng reach, nagkaroon din ng impressions. Pag kinilik natin tong Shop Now button, okay, yung reporting column dito is magfa-fire din siya. Magkakaroon siya ng link clicks. No? Although makikita nyo dito, even though wala siyang website, nagkaroon siya ng link clicks dahil kinilik yung either send message button or yung see more. Okay, it will also be counted as link clicks. Now, itong click-through rate kasi, if you have a website, the ideal click-through rate is between 1 to 2% or more. Okay, mas maganda yung click-through rate mo, mas okay. Okay, so itong click-through rate, wag mo itong babasahin kapag messaging campaign ka. Kasi hindi naman to applicable sa'yo. 3 lang yun. Mamaya pa ako dun sa messaging we're only ang dinidiscuss natin ngayon is website. Wala pa tayo sa messaging campaign. Kasi itong kay Sir Rodel is messaging campaign yung kanya, di ba? So basically, alam natin na kapag kinilik mo yung button na to or nag-click ka ng see more, that's link clicks, tapos mapapadpad ka doon sa landing page or doon sa product page. Ito na siya. Tapos let's say for example, nag-select ako ng size ko, size 10 kunyari, or 10.5, whatever. So pag kinilik ko tong add to bag, parang add to cart lang din yan doon sa, parang nag-ano kayo ng Shopee or Lazada, di ba? So pag pa-fire naman dito yung adds to cart, itong adds to cart na column. So ibig sabihin, in-add to cart ko siya, and then makikita ko na yan dito sa cart ko, ito yung cart. Kapag kinilik ko to, meron na akong 2 product na in-add to cart. Ayan siya. So itong Air Jordan 11 tsaka itong Nike Pegasus. So then pag kinilik ko tong guest checkout or member checkout, pag kinilik ko to, mag-i-initiate naman yung checkout initiated. Ibig sabihin magre-report na rin sa'yo itong column na to, checkout initiated. Okay, so nandito na ako ngayon. The moment I fill this out, yung email ko, yung first name, last name, etc., payment method, halimbawa PayPal, GrabPay, Google Pay, etc. Pag fill out ko to, magpa-fire naman yung tinatawag na ads of payment info, itong column na to. So kayo magpa-fire na yan dito. And the moment I click place order, okay, pag kinilik ko yung place order, magpa-fire naman po yung tinatawag na purchase.
itong column na to. Okay, magpa-fire na siya. And then kung magkano yung purchase conversion value nung binili ko dun sa website, itong column na to. So that's about 21,000 yung nakalagay dito, di ba? 21,290. Lalabas po yun dito sa purchase conversion value, itong column na to. Okay? Doon naman po sa purchase ROAS, itong purchase ROAS, return on ad spend, lalabas naman po dito yung ROAS po ninyo. Halimbawa, let's hypothetically say na nag-spend tayo ng 1,000 pesos, no? Tapos meron nag-checkout dun sa website natin ng 21,290. So bali ang gagawin natin doon, 21,290, i-divide mo lang 'yon dun sa total ad spend mo. So divide it by, let's say 1,000 yung total ad spend mo. Ibig sabihin nagkaroon ka ng 21.29x ROAS. Yun po yung makikita nyo po dito sa column na to. Okay, but for some of you, halimbawa wala naman kayong website, katulad ni Sir Rodel, more on messaging campaign po siya. Hindi mo to, wala kang makikita dito, hindi mo to siya titingnan. Okay, hindi mo rin to titingnan. Magma-manual count ka or i-count mo yung sales mo manually sa back end, no? Kung magkano talaga yung or ilan yung bumili doon sa page mo. Ituturo ko yun tomorrow on day 5 on how to calculate your CAC, yung tinatawag na customer acquisition cost. Okay? So, ayan po yung website customer journey na tinatawag. Okay? Sa ano naman, sa messaging campaign, very simple lang. Yung metric na babasahin ninyo. Kung sa website, medyo mahaba-haba yung metrics na babasahin ninyo. Sa messaging campaign po is simple lang. Tatlo lang po yan. Quality of messages. Number of messages. Okay. Quality of messages. And cost per message. Tatlo lang. Yun lang. Okay? Paano mo malalaman yung number of messages? Siyempre, makikita mo. Ito siya. Diba? Results. Yan yung number of messages. Results. Kasi nakalagay dyan, messaging conversation started 22. Okay? So, may 22 yung results natin. Number of messages, 22. Quality of messages, syempre, titingnan mo kung quality ba yung messages na pumapasok, may mga pambili ba, or seryoso ba. So, is it a yes? Or is it a no? So, i-determine mo yon. Cost per message, magkano charge sa ng Meta bawat message na pumapasok. So that's gonna be the cost per message. Ibig sabihin, magkano yung on the average yung binabayaran mo kay Meta per message. So, compute natin. Sabi dito ni Meta, we were able to spend for about 104.90. So, pansinin nyo guys, no? Even though ang budget namin ni Sir Rodel is 100 pesos, mapapansin mo to, 104.90. Bakit siya nag-over? Normal po yun. Okay, there are days na mag-i-spend si Meta ng 120, 110, 97, 95, 89, 120, 107, 130, 126, mga ganon. Nagpa-fluctuate po talaga yon every day. So, wag po kayong magtataka kung bakit anong tawag dito, may days po na more than doon sa daily budget average yung nilagay po ninyo. Normal po yun. Nagpa-fluctuate po talaga siya. So, according to Meta, we've spent for about 104.90. Di ba? So, ayan siya. 104.90 divided by 22 messages. Ayan, 22 yung nakalagay dito. 22, ibig sabihin po noon, 4.76 or round it up, 4.77 ang cost per message mo. Average cost per message mo based doon sa 22 na nag-message sa page mo. So, ibig sabihin, sa cost per message natin dito, 4.77 ang ilalagay mo. Because, yun yung average cost per message nung date range na to. Or yung, halimbawa, kung tinitingnan, let's assume na December 1 tayo nag-launch ng ads up to December 18, tapos nakapag-spend tayo ng a certain amount of money, tapos ibabangga mo lang yung, i-divide mo lang yung sa number of messages, versus the total ad spend para makuha mo yung
average cost per message. Ito lang po yung metric na babantayan mo. Wala nang iba. Okay, wag na natin komplikaduhin yung mga bagay-bagay. Ito lang po siya, tatlo lang. Medyo komplikado lang yung website kasi medyo advanced na yon ng konti. Okay? May questions po tayo. Meron tayong mga questions dito sa chat. Paano kung receive yung reservation fee pero hindi pa fully paid? Pwede na din po yes, pwede na po. Transient, Miss Isabel. Pwede mong lagyan doon, create order, magkano yung reservation fee, halimbawa 3,000 pesos. Tapos doon sa description, lagyan mo lang doon, reservation fee. 'Di ba? Tapos kapag ka nag-fully paid na siya, di gawan mo ulit siya ng create order, fully paid or full amount, parang ganun. Pwede naman 'yun. Makikita, at saka makikita naman ni customer 'yun na parang okay, secured, parang online resibo mo siya lumalabas. Parang malabas na inisyon mo siya ng online receipt galing kay Meta mismo. So legit yung transaction ninyo. Na-inform mo pa si Meta na nagkaroon kayo ng transaction between the two of you. Tapos, gumanda pa yung algorithm ni Meta, gumanda pa yung data, or gumanda pa yung naging smarter pa yung algorithm ni Meta because you were able to give the Meta the data that they need. Okay, so mas magiging laser targeted yung mga audience mo or yung mga target audience mo because tinulungan mo si Meta mag-gather ng data. Noted, coach. So messaging po pala, need i-manual ang record ng purchase. Yes. Although lalabas din naman yung sa reporting column pero hindi siya accurate. No? Minsan, nag-over-report siya, minsan nag-under-report. So wag kang mag-rely doon sa reporting column. Dapat bibilangin mo siya manually. Okay? So, unless otherwise meron kang other third-party app na pwedeng mag-automate noon para sa'yo. Coach, nagre-report din sa Ads Manager kung yung activity sa website or landing page kahit walang pixel or hindi. Hindi siya magre-report, Sir Rodel, kapag hindi mo nilagyan ng pixel. Kailangan lagyan mo siya ng pixel, yung website, para magkaroon siya ng data, yung pixel mo na pwedeng i-send back doon sa Meta app. Okay? Ito po kasi nakalagay sa akin, converted book, appointment book. So, pwede mo naman yang palitan yung mga label na yan eh. Pwede ka mag-create ng sarili mong label. No, Miss Isabel. Converted book, appointment book. Ibig sabihin, totoo ba talagang na-convert nyo na yan yung sorry Miss Isabel, akala ko si Sir Rodel, si Miss Isabel pala to. Yan, kung converted book, new customer, appointment book, okay yan. Tama yan. 'Di ba? Ibig sabihin, naging customer niyo na siya, nakapag-book na yan, naging qualified customer, tapos paid, lagyan mo lang ng create order obviously para i-send mo yung data kay Meta, Miss Isabel, na nagkaroon kayo ng transaction nung customer na to. Ayusin ko yung webcam ko. Okay. Di ko lang po makita sa Ads Manager kasi di pa naman ako nag-run ng ad. Okay. So, anong tawag dito? Sundan mo na lang yung ginawa ko doon sa Ads Manager kung paano mo siya ibabangga. Mag-create ka ng ad ID para maibangga mo doon sa Ads Manager, Miss Isabel. Okay? Any questions? Nalalabuan? Meron pang hindi magets? Meron pa ba? Guys? Yung mga nandito sa Zoom? May malabo pa, meron pang hindi makuha yung ginawa natin. Wala na? Any violent reaction? Hi, Sir Luke, Miss Edita, magandang gabi, Miss Eliza. Parang ngayon ko lang to nakita si Sir Luke nag-join. Welcome po. If you happen to miss the previous live training session, you can watch the recording naman, no? So, good evening po, yan. Any questions so far? Komplikado ba si Meta?
'Di ba? Actually, guys, ang swerte nyo na nga eh. Ang swerte na ng mga bagong business owners ngayon no, na mag-run ng ads because nung panahon na nag-start ako mag-meta ads, wala kaming ganito. Wala akong mapagtanungan, wala akong as in self-study. 'Di ba? Hindi kasi hindi mo 'to matututunan sa school eh. Walang school na nagtuturo nito. 'Di ba? So, swerte niyo na nga kasi ang meron ng mga coaches na katulad namin, meron ng YouTube tutorials, tapos sobrang dali na lang ngayon mag-run ng ads kay Meta. Ang gagawin mo na lang, gumawa ng content that would entice your target audience para para mag-interact sa page mo. 'Di ba? Kasi ito lagi kong ano to eh, lagi kong ang tawag dito na encounter na tanong, paano ba yung tamang targeting? Guys, wala na yung tamang targeting. Hindi mo na siya anong tawag dito, kahit himayin mo yung tamang targeting doon sa ads manager, sooner or later mawawala na yung options na yon. Kaya nga tinago na ni Mark Zuckerberg yung 'di ba, yung targeting. Kung panoorin niyo yung day 3 natin, wala na yung naka-hide na siya. And sooner or later mawawala na 'yan. Kasi na-apply na yung yung dun sa health and wellness niche, hindi mo na magagamit yun eh. Although available pa din yung health and wellness doon, pero hindi mo na siya, yung algorithm ni Meta, magdedepende din siya based doon sa creatives na pinapasok mo sa Ads Manager. Anyone? Any questions before we end our training tonight? Otherwise, let's meet tomorrow. I've enrolled in a few classes before, sa'yo ko lang naintindihan. Okay. Maraming salamat po, Miss Jessica. Ayan. Ganito lang guys, no? Pasimplihin natin lahat. Yes, boost post, you can have I mean, there will be some tawag dito, wins. Okay, I'm not saying na boost post is bad. I'm not going to demonize boost post. Pero if you're really a serious business owner and if you're really a serious advertiser, you need to use the ads manager. You need to structure your business portfolio in a way that magpa-favor sa'yo yung structure na yon para para may options ka just in case na magkaroon na ma-disable yung account na yon and mayroon ka pang options to use another ad account. Okay, that's number 1. Yun yung day 1 natin. Day 2, tinuro ko sa inyo how Facebook auction works, paano kayo charge ni Meta doon sa budget ninyo. It's a bidding system. You're bidding against your competitors inside the auction, and if your ad sucks, your results sucks. 'Di ba? Dami-dami na kasi yun eh. Kapag yung ads mo hindi nagpe-perform, tataas yung cost mo. And then definitely your ads are being penalized and then your ads will be shown at the bottom. If your ads are doing good, people are responding on it, people are engaging on it, people are watching it, and then your ads are being what? Anong tawag dito? Your ads are being, kung pinipenalize yung isa, yung nire-reward naman yung ads mo. And by means of rewarding it, Meta is going to show your ads to more people at the lowest cost per 1,000 impressions. And susunod na yon, kapag mababa yung CPM mo, mababa na rin yung cost per message mo, mababa na rin yung cost per video through plays mo, mababa na rin yung cost per link click mo, mababa na rin yung cost per purchase mo, etc. etc. So ganun po siya. Kumbaga para siyang CISO. Kapag mababa yung cost mo, mataas yung number of impressions. So the more na maraming impressions, the more na maraming eyeballs, the more na maraming inquiries. Kapag maraming inquiries, the more chances of closing, the more maraming inquiries, the more chances of closing a deal or getting more clients or customers. Kapag nabaliktad, ibig sabihin, mababa yung impressions mo, tataas yung cost mo,
more people, less people will see your ad, and then mas mataas yung cost mo. So, ganun lang siya. Nape-penalize ka or napupush yung ads mo sa target audience mo. That's day 2. Day 3, we set up the campaign from scratch. I've shown you how to set it up from scratch. Day 4, which is tonight, we're gonna be learning the metrics that you need to understand when ang tawag dito, reading your when to scale or when not to scale. Tomorrow, ang pag-uusapan natin, the Facebook Ads Calculator, how can you decide or when are you going to decide to increase your budget or to reduce your budget or to to maintain your budget at that level. So yun yung pag-usapan natin, and by the time na matapos yung 5-day challenge natin, kung nag-gets ninyo yung module ko na binigay sa inyo, yun na yun basically. Yun na yung, I mean, ano na siya, complete na yun actually, halos. Not unless if you want to go advanced to have a website or a landing page, yun, medyo advanced ng konti yun. And I would assume majority of those who enrolled in the program are using the messaging campaign. Now, if you have an automation, like say Botcake, Webcake, Pancake, ManyChat, whatever, those are just the tools that you can use. Any tools na pwede mong gamitin, use it by all means. Sila yung katulong po ninyo para ma-automate lahat po. Kasi imagine, I have a client or nagpa one-on-one sa akin. Ang messages na pumapasok sa kanila, 388,000 per month messages. Imaginein mo, 388,000 per month. On the average, divide mo lang sa, sabi niya may 8 staff siya. Bawat isang staff, merong 48,000 messages or yan, 48,000 messages per month. I-divide mo yun sa 30 days, parang lumalabas 1,600 messages per day ang ina-accommodate ng page nila. So imagine that. So you need an automation. You need those apps so that you can automate your business. Okay, but if you're just starting out, you don't need an automation na ganun ka, I mean, you just, kumbaga hindi mo pa kailangan yung automation, pero pag sobrang dami ng messages na pumapasok, you need an automation. Okay? Salamat ng marami guys. If wala nang questions, let's see you tomorrow. Let's proceed with the Facebook Ads Calculator, how to use it. And by that time, maintindihan nyo kung kailan kayo mag-scale or kung kailan kayo magre-reduce ng budget or kung kailan kayo mag-maintain lang ng budget. Maraming salamat and I'll be seeing you guys tomorrow. Just give me a couple of minutes to render the video and thank you so much for joining the live training session tonight. Bye-bye and have a good night. Bye-bye.